hanggang ngayon at mahaba pang oras-araw pag-uusapan ito pong style or attitude o ugali ng pagsagot ni Vice President Sara Duterte sa public hearing ng Committee on Appropriation tungkol sa kanyang hinihiling o request proposed budget for 2025. Hindi po maganda ang nangyari dahil halos lahat ng mga congressman ay binabara niya at hindi sumagot ng maayos. At parang kanya pang nagdidemand pa siya kung ano-ano. Pati yung kanyang pagdidemand na palitan yung presiding officer na hindi naman trabaho ng isang resource person. Dahil dyan, isa po sa mga respetadong abogada at congressman ng ikalawang distrito ng lalawigan ng Batangas, ating pong pakinggan si Congresswoman Jinky Luistro bilang abogado at paghahanay ng paliwanag tungkol dito sa nangyaring ito. Sandali ha. Tingnan natin kung ating makukuha yan pong mismong sinasabi ng kongresista. The Vice President said, saan naman kayo nakakita? Constitutional body, inuutusan isubmit ang audit report. Hindi pa nga tapos. With all due respect, Yan, Madam siya po yan. Chair, may I request the resource speaker to comment on her intention about her statement. Okay. Intensyon ba ng ating Vice Presidente na ibahagi o hindi ibahagi sa publiko ang resulta ng nilalaman ng audit report patungkol sa kontrobersyal na 125 million na confidential fund? Madam Chair, with respect to the violation of due process, Yeah. I humbly believe that we are all witnesses in today's hearing. We are in fact catering the right to due process. It is my humble submission, Madam Chair, that contrary to the letter, we did not violate due process. As a matter of fact, we catered due process. Is it the right of the people to information on matters of public concern? There is no argument ang pera ng gobyerno ay pera ng taong bayan. Unless the citizens have proper information, we cannot fulfill the constitutional mandate that public office is a public trust. I submit, Madam Chair. Yeah. So, maliwanag po yung sinabi ni Congresswoman Jinky Luistro ng 2nd District, tama ba? Ng lalawigan ng Batangas. Kasi nga po, sa dami-dami po ng mga congressman nagtanong tungkol sa kung saan ginamit ng Office of the Vice President ang mga budget na ibinigay sa kanya ng Kongreso. Okay? At yung budget na kanyang hinihiling for 2025, next year, yan ay talagang kasama na hinihimay-himay ng Kongreso. Pero mukhang hindi yata alam ni Inday Sara, Vice President, o ayaw niya ng ganun na siya tinatanong. Ang gusto niya siyang masunod kung ano ang dapat itanong sa kanya. So, ibang klaseng attitude po yan. So, kaya nga diniper, ipinagpaliban. At ako, nagdududa pa ako dyan. Baka pagka hindi nagbago yung style na yan Sara, baka po talaga zero budget yan. Although yung mga saradong isip na hindi alam kung ano ang proseso ng batas at ng budget, especially ang people's money, tuwan-tuwa pa sila sa pambabastos ni Sara sa Kongreso. Ganon ang kanilang level Pero hindi tayo sasama dyan. Ang aking sinasabi rito, sumunod ang kahit sino kapag budget ang pinag-uusapan sa Kongreso. Hindi pwedeng takutin, hindi pwedeng tarayan, hindi pwedeng siyang masunod. Kaya ilang beses nga pong sinupalpal ni Congresswoman Gimbo ng Marikina, Kimbo, na siya hong presiding officer, na hindi pwede yung style ni Sara. Ang una kasing ginawa niya ay nahingi ng rules. Kung ano daw ang rules ng komite, hindi otorisadong manghingi at hindi ibibigay ng komite ang rules nila dahil ang nagpapatupad ng rules ay mga member lang ng Kongreso. Ang feeling ni Vice President, wala kayo, Vice President ako, parang ganun Nag-request pa nga siyang palitan yung presiding officer na nakita. Pagdating po sa confidential fund noong nakaraang mga taon, kung saan niya ginamit yan, ayaw na ayaw sagutin.
Hanggang sa pati nga tinatanong kung ilang taon siya naging mayor, ayaw niyong sagutin. Kung siya ang pumirma sa mga dokumento tungkol sa paggastos ng pera, ayaw din niya sagutin. Ang lalayo na sagot. So, kakaiba. Kakaiba kaysa iba. Okay? Ano po inyong masasabi dyan? Pero ganun pa man, tulad ng sinabi ko, hindi po susuko ang Kongreso at Senado sa kahit kanino pag budget ang pinag-uusapan. Dahil exclusive na karapatan ng Philippine Congress. Pag sinabing Philippine Congress, both upper and lower chamber yan, na itanong ang lahat ng ginagastos na pera ng bayan ng mga government official. Hindi pwedeng magtago o hindi pwedeng umiwas dahil may karapatan ding i-zero budget ang isang departamento. May karapatan ding harangin o huwag bigyan ng budget, madalit sabi, ang isang departamento kahit na Office of the Vice President kung hindi magpapaliwanag ng mabuti. Kaya sa susunod na mga hearing, panibagong debate ito. Sana mabigyan ng advice. Pero sa style nito ni Vice President, mukhang yun ang ugali niya. Kahit may mag-advise sa kanya, baka hindi magbabago. Kasi ang tingin niya ay pinagtutulungan siya. Ang tingin niya ay kayo ang may kailangan, hindi ako. Abay, malabo yun. Malabo yun. Pag budget ang pinag-uusapan, kayo ang may kailangan, hindi ang Kongreso. Ang Kongreso, under 1987 Constitution, mag-a-approve ng budget. At hindi basta a-approve yan kung walang explanation. Walang malinaw na mga sagot tungkol sa mga tanong. Hindi isusuko ng Kongreso ang kailang karapatan dahil mananagot sila sa bayan. Kaya nga sila House of Representatives. Sila yung kumakatawan ng mamamayan sa bawat distrito at kumakatawan sa mga marginalized sector ang party list congressman under party list law. Yun po yun. Pero iba ho yung ugali, wala tayong magagawa. Kaya kaabang-abang, nakakabahala rin. Kasi kung ganito ang style ng gustong mamuno o gusto nyong ilagay sa makapangyarihang posisyon sa ating pamahalaan, kaya kayo nag-iingay ng mga DDS para palitan si Pangulong Marcos, yan ang ilalagay nyo. Ganyan ang attitude. Saan tayo pupulutin yan? Paano tayo irerespeto ng international community? Paano tayo irerespeto ng mga kapitalista at ng mga turista kung ganyan ang attitude ng ating na gusto nyo maghawak ng bansa? Huwag naman. Kawawa ang bayan. Kawawa ang maliliit. Kawawa ang walang koneksyon pag ganyan na sitwasyon. Sinabi na nga niya ni Congresswoman Luistro, ang due process dapat mangibabaw at ibinibigay. Binigay na sa kanya ang lahat ng pagkakataong magpaliwanag at tinatanungan lang siya. Pero iba ang mga sagot, pabalang na sagot. Kaya nga sabi ng iba, pero parang ganon, arrogante ang dating. Ba, hindi pwede yun. Hindi pwede yung ganon. Any comment? Malaya po kayo. Please like ng ating mga video. Subscribe and follow doon sa hindi pa. Sa ating mga channel, Mike Abby Opinions at yung isang channel ko pa, MA Pinoy TV.